Mapagpalang araw mga kataba dahil sobra talaga ang pagiging mapagpala mga kataba. Sana yung mga taong tulad nila na ayaw magpa-mention sa mga tumutulong, marami pa ang mga tulad nila. Dahil itong ipinapakita ko sa inyo ay sponsor yan. Magpapakain tayo sa mga homeless na matatanda. Yan ang ibinili niya. Meron pang kasunod yan mga kataba. Para naman sa iba naman yun mga kataba. Pero ito, nakapamili na tayo ng kaunti. Spaghetti at fried chicken naman ang lulutuin ni Mama Taba. Ibababad ko na yan mamaya. At meron naman tayong mga ganyang tao na sobrang pasasalamat ko. Dahil sila yung nagbibigay ng way para makatulong sa iba. Pagod lang naman mga kataba ang aking puhunan dyan. At hindi ko rin yan iniinda. Dahil yung makatulong ka sa iba, sobra-sobra na talaga ang kasiyahan ni Mama Taba. Alam nyo ba, isa yan sa mga way ko na balarin lang tayo mga kataba. Marami pa tayong gustong tulungan. Lalo na yung mga nangangailangan. Hindi man kami mayaman. Noon pa man, gusto ko nang makatulong sa iba. Itimplahan ko na yung chicken natin. Season ko na to ng salt and pepper. At pampalasa na Ajinomoto. Naglagay naman ako dito harina. Itong kamay ko may kasamang pagmamahal to, mga kataba. Kasi ipapakain natin to sa ating mga nangangailangan na mga tao, mga simpleng bagay lang mga kataba. Yan, nilagyan ko rin to ng itlog at malamig na tubig. Ipo-fry na natin yan maya-mayang konti. Kung busy yung mga neighbors, syempre mga kataba, kasama ng mga pamilya. Kaya, ano tayo, more on sounds tayo ngayon. Makinig naman tayo. Tapos dito, yan, may nakasalang pa at ito naman yung ibang naluto natin. Ayan. Mamaya natin ipapak kasama ng ating spaghetti. Pero masaya si Mama Taba kahit na matrabaho pero sulit. Naluto na natin yung ating sauce. Ayan. At sinasalang ko na yung ating noodles. Napakaswerte ni Mama Taba at nawala ng gas. Ayan. Wait lang tayo. Magpapabili muna ng gas si Mama Taba. Sa dami na ng kalat natin mga kataba, ang dami natin gagawin pero mamaya malilinis yan. For the meantime, settle muna natin ang ating gas. Maraming salamat. Walang hanggang pasasalamat sa ating nag-sponsor para maipakain sa ating mga homeless na matatanda. Yung pagod mga kataba, hindi natin iniinda yan. Bagkus yung kasiyahan na nararamdaman ni Mama Taba. Dahil sa mga ganyang way. Ano lang naman ako mga kataba, parang ginamit lang din naman ako at yung tumulong sa akin para magawa yung ganitong bagay, lalong-lalo na sa financial. Sabi ko nga, mabigyan lang ng pagkakataon si Mama Taba. Magkakaroon din tayo ng marami pang susunod para makatulong tayo sa iba sa maliit na paraan. Tulad nito mga kataba, ayaw magpa-mention ng tao na tumulong sa atin para ma-sponsor yung pagpapakain natin. 100 styro to mga kataba. At eto pa yung iba na nasa kusina. Yan, nahilera na natin. Meron tayong hindi nalagyan ng mga ilang piraso ng chicken. Baka maiwan na yan. Pero ilan lang naman yan. Siguro mga 6 na piraso lang. Okay. Yung kasiyahan natin pag tumutulong mga kataba, hindi matutumbasan. Sabi nga, hanggat nandito tayo sa lupa mga kataba, gumawa tayo ng mabuti. Na hindi natin madadala yung pera natin kung saan man tayo magpunta. Babalik din tayo kung saan tayo nanggaling. At mag-invest tayo, mga kataba. Na gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Hindi naman sa pamamagitan lang ng marami kang pera mga kataba. Tulad niyan, may nag-sponsor naman, gawin natin yung mga bagay na kaya natin gawin. Tulad ko mga kataba, pagluluto lang naman ang ginawa ko dyan. Napagod, pero yung katumbas na kasiyahan. Kahit sabihin mong napagod si Mama Taba, hindi yun basta-basta matutumbasan ng kasiyahan na pwede mong ibigay sa mga taong tutulungan mo. Or mabibigyan mo ng konting kasiyahan. I-arrange na natin dahil nalagyan na natin ng tinidor. Para mamaya, abot na lang tayo ng abot. Kung kaya pa natin bumili ng ating tubig, dadaan tayo. Kaso, pag minsan sobrang dami ng tao sa RCS. Para hindi tayo masyadong maabala.
Sobrang ganyan mga kataba. Sabi ko naman sa inyo, pag mga may ganitong nag-i-sponsor, tuwan-tuwa si Mama Taba. At hindi ko yan basta-basta pinapalagpas. Dahil marami pa rin tao na handang tumulong. Yan. Naipak na natin at naiplastic na rin natin sa kanya-kanyang lalagyan. Dahil wala kaming masyadong maraming malalaking mga bulky na lalagyan mga kataba. Nilagay na lang natin sa plastic. Ang importante na maayos ang ating pagkain. Kasi mahirap na mamaya baka tumumba at masasayang ang ating pinaghirapan. Kaya nga sabi ko, tulong-tulong yung pamilya mga kataba. Sa mga ganyang sitwasyon, sa mga ganyang bagay. Masaya naman yung pamilya. Supportive din naman sila. Lalo na yung aking mga anak. Mga kataba. At ganoon din ang aking mister. Na siya naman ang mag-guide sa amin saan i-distribute. Makabuluhan na gagawin ngayong araw na to mga kataba. Naisakay na sa jeep yung mga dadalhin mga kataba. At pinapaalalayan ko rin naman sa anak ko kasi baka matapon. Pag kasi umandar na yung jeep, mauga na. Kaya dapat alalayan niya. Sabi ko, nung una kasi nasa upuan yan mga kataba. Hindi pwedeng sa upuan lang basta. Kaya nga sabi ko, laging alalayan. Tapos nakakabiyahe pa lang kami ng kaunti mga kataba. Yan, meron na kami nakita na ganyan na sitwasyon. Di ba mga kataba, maapektuhan ka rin sa mga ganyang, nakikita mo mga kataba, yung mga tao na pinanawan ng ulirat, na ibig ko sabihin mga kataba, hindi kinaya yung problema. Nakaka-touch, nakakalungkot na may mga tao na nagkaganyan. Sabi nga, kaya tama lang yung sinabi nung nag-sponsor mga kataba. Ibigay natin sa mga homeless na tao. Yung mga ganyan na nakikita mo, yung mga palabo, yung mga walang pamilya, yan. Di ba mga kataba, nakakaiyak. Nagbo-voice over ako mga kataba. Nararamdaman ko yung feeling ng parang may pamilya naman ako pero yung nandun ka sa sitwasyon nila, matatouch ka mga kataba. Tulad ng matanda, di ba? Wala na nag-aasikaso sa kanya na tayo pa namang mga Pilipino. Napaka maintindihin natin sa pamilya. Mahal natin yung pamilya natin na hindi natin sila basta-basta iniiwan. Kaya nga sabi nila, isa sa pinakamapagmahal na bansa, yung mga Pilipino, yung mga tao. Kasi kahit tumanda yung pamilya nila, yung magulang nila, hindi natin iniiwan pero marami ka pa rin nakikita ng mga ganyang sitwasyon. So yan mga kataba. Tapos may nakita yung anak ko dyan sa mga sulok-sulok. Kasi yung mga homeless mga kataba, nakikita namin yan sa mga sulok-sulok. Tapos napadaan kami dyan sa area ng barangay. Na meron pa namang natira eh. Kaya sabi ko, anak, magbigay ka rin dito sa barangay. Kaya pinaabot ko sa kanya yung ibang natira. Kasi masisipag din yung mga barangay tanod natin dyan. At nagawi din kami doon. Yan, medyo namamaos na si Mama Taba kasi naiyak nga ako dun sa mga homeless. Nag-apot din kasi kami dun sa pamilya ng Eita. Hindi na lang kasi naipakita nung anak ko. Nakikitulog sila dun sa pwesto ng mga tricycle driver. Pati yung mga tricycle driver, mga kataba, naabutan din namin kahit konti. Kasi sabi nila, wala po ba sa mga driver? Siyempre, inabutan din naman namin. Kasi nakakahiya din. Kasi inabutan namin yung Eita tapos sila hindi. Kaya yung mga ganyang maliliit na bagay mga kataba, hindi yan nagiging big deal. At maraming salamat sa mga taong nag-i-sponsor na ayaw ding magpa-mention. Yan, napagod din naman yung mga anak ko mga kataba. Ang ginawa namin, kumain kami diyan sa Wendy's. Tapos sabi ko, sige anak, kain muna kayo para naman makapagpahinga kayo ng kaunti. Mga simpleng bagay mga kataba na hindi ko rin pinanghihinayangan. At yun namang pagkain naman dyan eh. Meron din kaming dalang konting pagkain na yung mga naka-styro dyan mga kataba. Yung mga walang chicken. Sabi ko, kainin na natin yung mga walang chicken. Tapos meron din akong baon na kanin. Kasi sayang nga yung kanin na leftover namin kaninang nung araw na yan. Tapos yung kasing pagkain sa mga ganyang lugar mga kataba, hindi ko rin masyadong pinanghihinayangan. Kasi nga sabi ko, magsama-sama na. Yung pagsasama kasi ng pamilya, yun ang binabalyo ko dyan mga kataba. Hindi yung gastos. At minsan-minsan lang naman yan, hindi naman madalas. Lalo na yung mga bata. 1 piece chicken lang, masaya na sila. Kasi pagkatapos nga naming magpakain, yan na yung pinaka-banding naming mag-iina kasama ng aming tatay. Maraming salamat sa nag-sponsor sa pagpapakain sa mga homeless.